Hi Capricorn, mid-November 2025, mid-month of November na po tayo. Kuha lang tayo, syempre pa, nung ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayon. Capricorn, kamusta kayo? Kuha tayo ng ilang guidance for you this mid-month. Guidance po para sa mga taong ito. Anong kailangan marinig? Anong gabay po para sa kanila? Sa mga taong maaaring makapakinig nito na Capricorn, guidance for you, message. Capricorn, mid-month of November. Anong aasahan nyo? Anong parating? Anong ganap? Guidance po. Capricorn. Capricorn energy tayo. The Sun. The High Priestess reverse. 7 of Cups. Excited yung baraha. 5 of Pentacles. Umangat na naman si 2 of Pentacles. Guidance Capricorn po tayo. Capricorn energy, mid-November. Okay. So, kung mag-add guys, add tayo. Capricorn. Umangat yung, ito napaka-natural sa inyo. Bilang kayo mga career-oriented, this is about your career, your work, naka-reverse, sandali. 4 of Wands. Meron ba kayong pupuntahan ng selebrasyon? Ngayong mid-November? Wedding, party, events? Kahit sa simple lang, okay? May ganap po. May kasiyahan, celebration, or yung pinaka-advice, celebrate. This is about home, family. Ang lawak nito, 7 of Cups. Ito yung isang baraha po sa tarot deck na ito na walang label. Para siyang home, family, may granny, may children. Pakita natin sa live. Ito po yung celebration. Meron kasiyahan. Saan ang punta nyo? The 7 of Cups. Maraming pwedeng ihain na magagandang posibilidad ang universe, Capricorn, para sa inyo. Kompleto Ricardo ang mga sitwasyon, especially pagdating po again sa inyong mga social sector, relationship, family, balance. Although wala namang perfect, eto tayo. Kaya marahil nakita ko na enerhiya ng pagiging masaya, the Sun. Stay positive, guys. Let's just look na lang daw dito sa ilang mas brighter, mas magaganda, or mas masasayang side ng buhay. Yes po. Dahil, okay. So tayo ay general message, Capricorn. Just only take what resonate. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Unahin natin, halimbawa, sa selebrasyon na ito na inyong pupuntahan. Could be connected po, andito na lahat ha. Family again, relationship, friendship, yung social sector nyo. Since si Mercury, the Magician po ay narito, the Magician planet ruler is Mercury, the High Priestess is in reverse. Okay, I feel na meron something tension dito na hindi kailangan laliman or katakutan, ha? Parang hirap magsabayan nung ilang taong ito or isang tao sa inyong paligid. Reversal tayo every time na baka hindi kayo magsabay sa komunikasyon, guys. Magkaroon kayo ng tension dito na very normal. Na minsan di kayo magkakatagpo kasi magkakaiba po ng pananaw ang bawat isa. Right now kasi, sandali. So, astrologically, si Mercury again is currently in retrograde. This is all about communication, transportation, travel. So, ilang part na yan, maaaring makaramdam kayo ng tension. May ilang kabagalan or kabagalan sa isipan, hindi kayo makuha agad or ma-misinterpret ng bawat isa ang sasabihin ng isa. Ano daw yun? So, I see tension, not the best time, guys, para magpadalos-dalos din kayo, ha? Kasi baka sa inyo mismo ito, kasi yung positive lang, excited,
or may isang exciting opportunities, positive possibilities ang pwedeng ihain ng universe na minsan baka hindi nyo mapo na hindi nyo naman intention, okay, na makasakit. Pero baka sa sobrang, lang tayo, go with the flow yung energy, may pagiging young, childlike, ayan, baka hindi nyo mapansin, ay, teka, sandali, hindi pala okay yung nasabi ko. Parang ganon, ha? So, reversal, guys. Kung hindi sa inyo mismo, parang ito ay sa isang tao na pwede nyong ma-encounter, especially sa ilang ito, social connection niyo po. Na maaaring may kaugnay sa inyong mga partners, no matter what your relationship status, pero couples in a relationship, married, okay, maaaring may tension na ganon. Kahit sa simpleng opinion, na pwedeng may ilang tao akong nakikita, guys. Oo, huwag niyong damdamin. Although, madaling sabihin, mahirap gawin, pero kayo na tong, ako na naman ba yan, Moonchild? Yes, Capricorn. Ikaw na lang muna ang higit na maging bigger person. Kalmahan. Okay? Kasi I see healing opportunities naman. The Five of Pentacles naka-reverse na, alam mo yun, kung meron man kayong mga katensyon, miscommunication, misunderstanding, disagreements, dyan din kayo dyan din yun, yung solusyon, kumbaga. Dyan din kayo makakakuha ng solusyon, communication pa rin. Sabi nga nila, ang mga bagay ay maidadaan sa mabuting usapan. Okay, merong opportunity, may healing conversations, heart to heart, talk angat at the end of the day, may kaliwanagan. Okay, ganun yung energy na nakukuha ko sa inyo. Other messages, kung hindi yan mag-apply. Sabi ko nga, ang lawak nito kung hindi sa relasyon, pwede pong connected ito sa inyong mga career bilang umangat si Eight of Pentacles. Baka merong, may something tension doon. It could be someone higher ups, your boss, or ilang katrabaho na hindi okay. So, wag ipapa-apekto doon. Ayan, focus lang kayo sa inyong mga goals. Stay positive. Kasi, totoo naman, ayaw natin ng ilang ganapan na ito na, halimbawa, meron kayong ilang talks or may ilang opinions, komento sa isang uso-uso ngayon. Syempre, pagdating sa mga politics o sa mga ganapan ngayon sa gobyerno, minsan iba-iba ng opinion po ang bawat isa. Di ba may ganyan pag sa trabaho, yung topic. So baka hindi kayo magkasabay doon, umangat ang inyong mga kanya-kanyang opinion na very normal, iba-iba tayo dyan. Pero kung kaya naman, pigilan nyo na lang muna yung inyong mga opinions kasi I will be honest, may tension akong nakikita ha. Pero sa huli, kakalma naman ang bawat isa. Yes po, magiging maayos din. Balance. Other possibilities. O hindi pa rin mag-resonate. Okay. When it comes to your love life, okay. Magical, guys, maganda. Especially kung dito pa lang kayo sa getting to know each other phase, couples na relationship. Opo. Why not? Dito nyo higit na ituon ng inyong mga enerhiya. Focus kayo kung saan kayo again, higit na magiging masaya. At huwag kayo dito sa ilang distractions na matatawag, misunderstanding, or ilang drama-rama sa hapon. Okay? Ito, other messages, i-add ko, napakalawak po, umaangat kasi yung pagiging young. Kung hindi kayo mismo ito, young, childlike yung energy, bakit dito umangat, especially kung meron na kayong mga anak, may mga bata. Baka tungkol sa mga bata ito, may ilang tension dyan, hindi kayo magkasabay kung may mga kids na nga kayo ha, hindi nyo masabayan ang energy ng inyong mga anak. Baka may mga, meron naman po tayong certain moods. Oo, kanya-kanya rin tayo dyan. Baka may mas umangat yung pagtatantrums ng mga ito. So, sapat na pagpunawa, bigyan lang sila ng higit na atensyon sa inyong paraan, kung saan higit nyo silang mapapakalma. Okay, stay positive. Alam mo, relate ako dyan. Yung aking pamangkin, sobrang kulit. Pero at the end of the day, masaya lang. Okay?
Oo, talagang ganun eh. Ang lawak ng possibilities, guys. Masaya lang, have fun, enjoy din. Baka ganun lang to. Oo, celebrate unang mensahe ko. Celebrate your small wins, yung pagsisikap nyo. Kompleto Ricardo, andito ang The Magician. Kompleto Ricardo ang menudo. Yes po, andyan na lahat. Mamahikain nyo lang ang mga sitwasyon ngayong mid-month. Nasa inyo ang power. Ano yung power moonshot? Yung creativity, yung diskarte, pagiging malikhain, matalino nyo. Yes po. Kayo ang kaliwanagan ng lahat to. Hawak nyo ang baston. Just, baston ba ito? Positive lang ha. Kayang-kaya nyo to. Ano mang pwedeng ihain ng universe. The Magician. Ito yung umaangat. May hugot pa para sa inyo mid-November 2025, Capricorn.